Let's now proceed. Kaya pa ba guys? As I mentioned kanina, no, meron pa tayong another mentor for today's session and another randomized raffle draw na naman, di ba? That will get from ACES registration naman. So please don't forget to register. Meron pa tayong another mentor. So now let's move on and learn more in understanding important concepts, strategies, and problem-solving techniques that will help us for our coming examination. For our principle of reinforce of pre-stress in concrete subject. Yan, sa mga higher year, meron tayong RCD today. So, huwag na natin patagalin. Let us all welcome Engineer Mangapis, who will be sharing his expertise and knowledge with us today. Good afternoon po, Sir Frank. Thank you so much po for your patience and the stage is all yours na po. Engineer Mangapis, who will be sharing his expertise and Okay knowledge guys, with us I don't today. know if Good afternoon po, naririnig Sir Frank. narinig Thank naman you ako. so much po Papa, for your kindly ano, patience and kindly the stage ah is all yours na po. okay. All right. Sige, okay guys. So unahin na natin yung ating magiging lecture for today. I have given or binigyan ako ng 100 minutes ata or roughly sabihin na natin 2 hours to have a lecture with regards to the fundamental concept and fracture design, specifically the singly and doubly RCBs. Okay, so diretso tayo dun sa pinaka-konsepto. So let me share my screen here. Specifically the singly and doubly RCBs. Okay, so diretso tayo dun sa pinaka-konsepto. So let me share my screen here. Okay. Pwedeng paano ako, pasign ako kung nakikita ba yung lecture or hindi? Nakikita ba siya? Yes po, sir. Kita na po, sir. Okay, thank you. So, in our lecture for today, we're going to discuss the basic principle when it comes to the analysis and design of singly doubly RC beams. So, I have prepared here some of the concept as well as some of our references when it comes to this type of concept. Okay, so wait lang. All right. So let's first things first. The references for this tutorial is the following textbook. So you can refer to this one as well as the NSCP 2015 and ACI 318-19. Okay, so without further ado, let's discuss the fundamental concept in the fracture design. Okay, so hindi na ako masyado magtatanong-tanong no, kasi na-observe ko kanina parang medyo inaantok na ang mga estudyante. So sana huwag kayo antokin dito, no? Because this is a very important concept. And I think some of the student here is currently taking this subject, especially final exam na natin next week. And also, yung mga hindi pa nakapag-take ng RCD dyan, maybe in the future, we're going to meet. So, let's learn from this one. So, in the flexure design, or when we say flexure, those are the structural member that can resist flexures, such as beams. Okay, in our strength of the materials, we understand that beams is basically can resist shear and moment. That's why we have shear and moment diagram. Now, in the design, we're going to understand those concepts once again in order for us to design these type of members. So there are actually three types or three stages that beam undergoes during its life. So, for example, we have the uncracked concrete stage wherein we have a limitation right here. No? So, yung nakikita nyo dito sa pinaka-left side ninyo, you have this uncracked concrete stage in which the ultimate moment of your beams should not exceed to what we call the cracking moment. Okay, so hindi na natin di-discuss kung paano kunin yung cracking moment. And for the crack concrete stage, this is a special case wherein our ultimate moment exceeds the cracking moment. Okay, so at this one, the compression at the top is equal to 0.45 FC prime or basically, hanggang dyan lang yung kanyang limitation. While the tensile strength ng nasa baba is basically the limitation is 0.5 of the yielding stress of your rebars. Now, in the ultimate strength stage, okay, pupunta na tayo dun sa ginagamit natin in the design, wherein we exceed the 0.45 FC prime of our specified concrete strength. Okay? Now, in the tension zone, ganun din, i-exceed ka rin sa 0.5%.
Now, if the load in the concrete beam increase until it exceeds to the allowed bending stress of 0.45%, the maximum tensile strength of 0.5 Fy, the ultimate stage occurs. And lahat ng single and double natin is nag-undergo dito sa ating ultimate strength design. So the key in understanding the mechanics of RC beams is by looking at its stress and strain diagram by its cross-section. So for example, we have this cross-section. So ano-ano ba yung mga nomenclature o yung mga signs na makikita natin dito o yung mga sabihin natin mga symbols. Okay, so ang nakikita natin dito guys is the cross-section of your beam. Say, we are understanding the cross-section in the ultimate or kumbaga doon sa critical section. For example, simply supported, ang critical section dyan, pag yan ay loaded by a uniformly distributed load, is the mid-span. So yung nakikita nyo dito is yung cross-section. So tignan natin yung mga symbol. First of all, we have width of your beams. Okay? And we also have the effective depth. So effective depth is, sabihin na natin iba, no, doon sa tinatawag natin H. Yung H naman is the overall height of your beams. So in RCD, we have effective depth, and it is defined as the distance from the extreme compression fiber to the centroid of our rebars. Okay? And also, we can understand also the neutral axis from this one. So the neutral axis, meron din po tayo ditong i-indicate na symbols. Tatawagin natin itong C. Okay, so C is what we call the depth of the parabolic stress block, or this is the location of your neutral axis from the extreme compression fiber. Okay, so the stress diagram na mararanasan ng isang beam, pag yan ay nag-undergo sa moments or sa flexure, you will have this one. Okay, so this one is what we call the stress parabolic stress block. So ito yun, yung nakikita nyo dito. Okay, so ito ay naka-apply dito sa compression block at the top. And also yung nasa baba, ang magre-resist dyan is yung sa steel ninyo. Yung may nakikita kayong arrow dito. This one represent the resultant coming from our steel. Okay? So let's define what is this one. So this one is the stress distribution of the ultimate strength design introduced by Sir Charles in 1937. Okay? But pwede natin to kasi gawin natin siyang mas simplified. Because if you want to analyze a parabolic stress block, it involves complex analysis and computation. So si Charles Whitney in 1937 proposed a simplified method wherein we're going to make it rectangular stress block, as you can see here. Okay? So the useful strength at the concrete at the top is 0.85 FC prime. So yun yung na-find out niya that from the parabolic stress block, pwede siyang gawing 0.85 FC prime and magiging rectangular stress block na siya basically. But because of that, we're going to introduce another symbol which is A. Ano yung A na yan? Let's define what is the meaning of A. So based on NECP 2015, A is the depth of the compression block. So this is not to be confused with the depth of the parabolic stress block. Okay? Or depth of the neutral axis. Okay? So pag depth of the compression block, guys, you have here A is equal to beta 1 times C. Okay? Or depth of the neutral axis. Okay, so beta 1 times C, wherein the value of your beta 1 depends upon your FC prime. So makita nyo dito sa ating NECP 2015 table 422.2.2.4.3. So medyo mahaba ito. You have the following beta. Okay? So pag 17 to 28 ang yung FC prime, automatically 0.85 yung gagamitin. If you're between 29 to 54, yung makikita nyo dito guys. Itong gagamitin nyo, but this one is an error, no? Ito po yung gagamitin natin. Okay, nagkamali lang yung ating NECP sa pag-type. So beta 1 is a linear interpolation from 28 to 55. Okay, so 0.85 minus 0.05, FC prime minus 28 over 7. That will be your beta 1 pag FC prime is 29 to 54. But if it is greater than 55, 0.65 automatically will be your beta 1. Okay? So as you can see here, mas maliit si A kaysa sa inyo C. Because yung beta 1 is a constant factor doon sa ating C. So it is to make the C smaller than A. Okay? So balik tayo dito sa ating stress block. Okay, so wag na nating pansinin yung parabolic stress block. We're going to discuss na, or we're going to focus more on the rectangular stress block. So wag na yung parabolic. So again, we have A here, and you also have D minus C as another parameter na nakikita nyo dito. Okay, ano pa?
Okay. The stress contribution na makikita natin dito for our parabolic stress block is what we call the value of C. Okay? So this is the effect ng ating compression dito sa top. So ito yung C na yun, guys. Okay? And then this one, yung T, is from our V bars. So C now, has, or the C and T, pwede po siyang, nagkakaroon po siya ng tinatawag nating coupling moment. No, back in your strema or strength of materials, or sorry, way back pa sa engineering mechanics nyo, statics of rigid body, that if you have two equal forces or two opposite equal forces, magkakaroon po tayo ng tinatawag natin ditong coupling moment. Okay? So, kailangan lang natin kunin yung distance between these two resultant forces, wherein ang distance niya is T minus A over 2. Because, as you all know, effective depth is the overall distance, no, from this one. And then itong ating concentrated load is A over 2 from the top. So this one is D minus A over 2. Now, what is the value of our C? No? Yung compression. Kasi ito ay force to, no? So dapat ang ating unit dito is in terms of kilonewton or pounds force pag English. Okay? So ang ating value dyan is 0.85 FC prime ED. So ito ay nanggaling po sa strema. So natatanda natin ang stress, di ba? That is equal to force over area. Okay? So kung force over area ito, and gusto natin kunin yung compression dito, guys, kailangan lang natin itong manipulate. In such a way na ito ay magiging C, no? Kasi compression hinahanap natin na force. Then yung area na hinahanap natin dito is the area at the top ito. So ang area nito, guys, is B times A. Okay, so that is your area. Kaya ito ay A, B. Okay, while itong stress is the useful strength of our converted area. So this is one is 0.85 FC prime. Okay? That's why if you want to know the C, naging C is equal to 0.85 AB yan. Okay, so I hope na-understand natin yan. While yung ating strength sa tension, okay, you have tensile force is equal to AS over FS, same as principle for this one. So ang mangyari dito, yung force yung magiging tensile force, yung area na kinukuha natin dyan, o yung tinitake into consideration is the area of your steel. So ito yung AS. Kaya ito ay AS. No? And then yung ating stress is actually Fy or Fs. Depende kung nag-yield yung ating mga bakal. Kaya ito ay T is equal to AS Fs. Okay? So, now, let me erase all of this. Punta tayo dun sa ating nominal moment capacity of the section. Wherein the nominal moment capacity of the section is just determining, no, yung force times distance. So, mapapansin nyo dito, pwede tayong mag-moment around T or pwede tayong mag-moment around C. Kaya mapapansin natin that our moment dito is T, o yung T na yan is force times distance, yung distance nila between two opposite force. Okay, so you can use T as your moments, no, or your force in the moment. So you have T times D minus A over 2 as the distance, and A as Fs, your overall moment for this one. Or pwede rin nating sabihin that Mn is equal to C times D minus A over 2. So force times distance. No? And then we also have the value here, the 0.85 FC prime AB times the distance D minus A over 2. So this is the nominal capacity of the section. Okay. So ito yung ating mga forces naman. And now, if you want to know the ultimate moment capacity of the section, so when we say ultimate moment capacity of the section, that is with the consideration of the strength reduction factor. So yung nominal natin, yung nominal moment capacity of the section will have a factor. Okay, so ultimate moment is equal to strength reduction factor times the nominal moment capacity. Okay. So this one, meron tayo ditong provision. So what is strength reduction factor? So based on NECP 2015, strength reduction factor is based on the following, 0.65 to 0.9. Okay? So yung 0.65 to 0.9 na yan, alamin natin ngayon yan kung saan ito galing itong mga to. Okay? So dito po yan galing sa ating graph for your strain and strength reduction factor. So yung nakita nyo dito is makikita rin natin sa NECP 2015 and at the same time sa ACI. Wherein we have the different types of strain value na makikita nyo po dito sa baba. Ito. Okay. So how do we determine it? Let's interpret this graph in terms of this concept. Okay. So una is that
natapos na tayo sa stress diagram, no? Yung pinakita ko sa inyo kanina is a stress diagram na nararanasan ng isang beam. Now let's talk about the strain naman. Okay? So yung strain diagram for the ultimate strength stage is kamukha nito. Ito lang siya. Okay? So yung 0.003 dito is coming from our dun sa ating introduction to RCD that if the concrete fails, it is observed to have a 0.003. So this one is actually constant. No? Hindi ito nagbabago all throughout the lifespan of your concrete beams. So mapapansin nyo, nagbabago lang ito sa baba, sa strain dito sa baba. Okay? So again, as specified, 0.03 yung ating concrete strain. Okay? And the mode of failure for the limit states, meron tayong tatlo, guys. No? You have the balance condition, compression control, and tension control ductile design. Okay. So, ano dyan yung ating ginagamit talaga sa design? So, let's talk about it. So, what we have here, una, is the balance section. So, pag sinabi natin balance section, ano lang yan, madali lang intindihin because the compression force na nakikita natin dito should be equal to the tension zone. So, theoretically, ganun yung kanyang definition, no? So, what will happen here is that yung 0.003 should be equal to the strain na nandito sa baba. Okay? So, a balance section is a theoretical condition where the tensile reinforcement and concrete compression reach their ultimate strain limits. So, for the strain condition, nagbabago kasi ito, depending on the FY. Ito, guys. So, may FY tayo na grade 40, and then may FY tayo na grade 60. So, nagbabago rin yung strain mo, no? Ng ating steel. So, ano ba yung failure na simultaneous na nangyari dyan? Okay, the behavior yung nasa taas is concrete crushing, while yung nasa baba is yung tensile yielding. So, theoretically, pagdating sa balance section, sabay itong nangyayari. No? Nagkaroon ka na nga ng brittle failure, nagkaroon ka pa ng tensile failure. And actually, ina-avoid natin ito or not common ito in practice because they offer limited ductility. Okay? So, bakit ganon? So, imagine this, no? Meron kang beams, tapos once na na-crack siya, talagang guguho na siya kagad. So yun yung ayaw natin o iwasan natin, no? Kasi walang warning. So gusto natin na may warning muna before tayo, may warning na, no? So may crack, hindi pa siya magkakaroon ng failure, tapos ililikas yung mga tao. So yun yung gusto natin, ductile design. Now in the compression control, okay, pansinin nyo lang sa compression control, is that, sorry, variation proportion. Kunin mo naman natin yung variation proportion sa balance section. So you have this one. Ratio and proportion tayo ng C, yung malit na triangle na ito. Okay? At i-proportion natin siya dun sa malaking triangle. Okay? So for this one, risk ko lang ito. C, ito yung malit na triangle. Yung C, and then yung ating constant na strain, equals natin yan dun sa malaking triangle na D, yung kabuuan na ito. Okay? So, pag nagkaroon ka ng kabuuan na ito, you have strain ng concrete plus strain ng steel. Yung makikita nyo dito. So, substituting all of this parameter, you have C over 0.003, tapos ito rin dito. And then, ilalagay lang natin sa right side yung mga C over D. So, that's why we have 0.6 or that ratio of the neutral axis to the overall depth is equal to 0.60 pag balance section. Okay? So next thing is we have the compression control. So as you can see here, nakikita nyo yung neutral axis bumababa, tumataas lang yan depending on the control section. Okay? So for this one, pag compression control, as you can see here, yung 0.003, again, constant ito, hindi ito nagbabago. Okay? So ang nangyari dito, it fails at the concrete crushing. So nauunang masira yung concrete kaysa yung sa tensile strength o yung sa ating steel. So ito rin yung ayaw rin natin, no, in the design because again, pag nag-crack, nag-fail na kagad, gumuho na kagad yung beam ninyo. Wala man lang warning. Okay? Nagano kagad, failure kaagad. So in this case, ina-avoid din natin ito in the practice. Okay? So ang gusto natin guys is in yung tension control. Wherein, i-yield muna natin yung bakal para bago masira yung concrete sa taas. Okay? So, as you can see here, we have the minimum steel strain condition. Okay. For the minimum steel strain condition, tandaan na lang that ina-allow ni code yung 0.004 to have a ductile design. Okay? That is to ensure the ductile design. Okay. So, for this one, mamaya i-discuss din natin pa yan.
But for now, let's have the ratio and proportion. So same process, makukuha natin yung C over T is equal to 3 over 7 na limitation sa ating strain. Okay? And yung pinakagusto natin again na design is the tension control. Okay, the tension control, maunang masisira yung steel sa baba. So, ang mangyayari doon is, di ba yun naman yung gusto natin sa steel? Mag-ano mo siya, mag-tensile muna siya bago siya masira yung concrete sa taas. So, as you can see, pag nagkaroon ng crack, nagkaroon ng tensile sa baba. So, meron pang warning bago masira yung beam. So, ito yung gusto natin in the design. Now, if you want to know the ratio and proportion with regards to the neutral axis and the overall depth, ito po siya. Okay, so again, ganun din, same process. You will have C over D is equal to 3 over 8 or 0.375. So ano ba yung, bakit natin ginagawa yun? Ito yun guys, no? Kinukuha natin itong mga value na ito. So yung 0.002 na yan, that is for the compression control. No? While yung nasa transition is between 0.002 at saka 0.005. Ito yun guys, yung may linear dyan. Okay? While yung 004 is the lower bound. Di ba sinabi ko sa inyo, minimum yan for the ductile design, to have a ductile design. Okay? And yung gusto natin, nandito tayo dapat sa tension control. Okay? So, mahalaga itong mga strain na ito guys in our computation. Okay. So, let me move our fundamental design pa. Okay. So, again, by the ratio and proportion, you have the steel strain. Ulitin ko lang to saan to galing. So, syempre, no, ang kinukuha natin kanina is the ratio and proportion for C over T. Pero gusto na nga natin makompute yung strain mismo, no, ng steel. So, para makuha natin yun, ang ginawa ko lang dito is ratio and proportion again. Ratio and proportion ng maliit na triangle na ito, so that is C over E sub C, kaya ito yun siya guys. And then D minus C, ng maliit na triangle sa baba, and then strain sa baba ito. Okay? And then manipulating this para makuha natin yung strain, makakuha nyo itong formula na steel strain. Okay. Now, in the relationship of strain and stress, no, babalikan natin yung strema ninyo. Modulus of elasticity is equal to stress over strain. So, ito yung stress, ito yung strain. So, pwede natin yung gawin natin itong in terms of stress. So, sige, tingnan natin. So, minanipulate lang natin itong modulus of elasticity, guys, ito. Ginawa lang natin siyang stress. Okay, and then substitute natin yung value ng 0.003 times d minus C over C dito sa strain na ito para magkaroon tayo ng ganito. Okay, and of course, yung alam nyo naman ito sa inyong steel design or sa inyong strema, to the constant modulus of elasticity ng ating steel is 200,000. Kaya sinubstitute ko na rin dito. That's why we have the steel stress, which is 600 times d minus C over C. Okay, and then these two formula guys, nagagamitin natin mamaya. Meron tong mga indication. This one can be used to check for the strength reduction factor. Kung ikaw ba tension control, compression control, or transition zone. While yung steel stress, dyan nyo naman malalaman kung nag-yield ba yung bakal nyo o hindi. Kasi di ba mahalaga yon in our RCD. So, pag hindi siya nag-yield or nag-yield siya, magbabago yung proseso. Okay? So okay na tayo sa stress, strain. Punta naman tayo sa steel ratio. Steel ratio is defined as the ratio of your steel or area ng inyong steel divided by the area of your concrete. So as you can see here, you have the P. So do not be confused. Yung B sub W is equal to P rin yan. No? So yung width ng ating reinforcement times D ng inyong cross-section, yung effective depth, that would be the steel ratio. Okay? Now, in the code, meron din tayong minimum steel ratio based on 409.6. Okay, meron tayong dalawa. So, this one, yung nakikita nyo sa A at saka sa B. Okay, so tatandaan natin ito. So, whichever is greater, no, sabi dito, AS minimum or yung steel ratio minimum, whichever is greater to this one. Okay, so kung ano daw yung mas malaki sa kanila, yun yung magiging actual minimum steel ratio. Okay. Now, the maximum steel ratio, hindi siya nakalagay sa code, pero pwede natin i-derive, no? So, coming from, again, from the stress, ito yung stress, no? Ito yung stress, and then this one is the strain. Kaya malaga ito. So, let's take a look on the stress and strain diagram, and let's, sabihin natin, i-derive natin yung maximum steel ratio. In order to ensure that the flexure member will be tactile, the amount of tension reinforcement is controlled. So, yun yung gusto natin, no? So, ang gagawin natin dito is that
tignan natin yung ating stress strain diagram ngayon. So from similar triangle, once again, ito yun, C over D. So C over D, kumbaga, kinuha na natin ito kanina, di ba, yung para sa minimum. Okay? So C over D is equal to 3 over 7. And then, equation of the equilibrium, so paano ba nangyari dito? Summation of forces, diba sabi sa inyo, marami application yung statics ninyo, kaya dapat din yung kinakalimutan, is equal to 0, so that magkaroon ng equilibrium itong ating structure at hindi siya magkaroon ng failure. You have C, o lahat ng ano na lang, lahat ng papunta dito is positive. So minus C plus T, kasi papunta sa left side yung T. That is equal to 0. So C is equal to T pag kinuha natin yun siya. So pag C is equal to T, ito yung value na C, ito yung value na T. So ganun lang yung ginawa natin dyan, kaya meron tayong equation of equilibrium. And then, palitan natin yung value ng A, because di ba yung A is depth of the compression block, you have beta 1 times C. Well, yung AS is coming from our steel ratio. Kanina, kinuha natin yung steel ratio na formula, i-manipulate mo para makuha mo lang yung AS. So you have this value. Okay. And then, ayusin natin, gawin natin itong steel ratio na ito, gawin nating max. Okay, so kayang ginawa natin dito, naka-max lang ito. And then lalaruin natin itong mga formula so that ang matira sa left side is steel ratio. Kasi ay yung maximum steel ratio. Baka kasi yun yung gusto natin kunin. So ngayon na makikita mo dito, makancel yung B. Okay, kaya meron tayong gantong formula. Okay, so in-isolate lang natin yung C over D dito, guys. Wait lang. Tayo, ito, C over D. Nasa labas siya. Okay, and then ito, isa-substitute lang natin yung ating condition for the maximum, for the minimum tensile strain. No? So, ang mangyari dito is this one. So, for the maximum steel ratio, you have 0.85 Fc prime, beta 1 over F5, 3 over 7. Kaya in your analysis, ito yung ginagamit natin. Okay? So, pag ito ang ginamit ninyo, you will ensure that you are in that ductile. Okay, ductile region, and at the same time, pwede ka pa rin magkaroon ng strength reduction factor na hindi 0.9. Okay, so lahat ng ito is isa-summarize natin. So the summary of formula para sa singly, and actually sa doubly, gagamitin din natin ito, is you have this one, the nominal moment capacity of the section, okay, the ultimate moment capacity of the section, okay, and then yung strength reduction factor na ito is based on this graph, or maglilinear interpolation na tayo dyan para din nyo nakabisiduhin itong mga formula na ito, mahaba. And then depth of the compression block is this. Once again, yung beta 1 galing dito sa formula na ito. And then yung stress strain, kailangan nyo rin itong while the steel ratio is of course, ito siya. Okay. So ano pa yung rho max? Yan. So rho minimum, meron tayong dalawa, whichever is greater to this one. I-compare natin dito sa actual steel ratio at i-compare yan dito sa maximum steel ratio. Okay, so sana naintindihan kung paano nangyari yung mga formula na yan para hindi magtanong dito sa ating step-by-step procedure, no? Saan galing yung mga formula na yan. Okay, step number 1, solve mo na lahat ng mga steel ratio. Actual steel ratio, minimum steel ratio, at saka si rho max. Okay, and then step number 2, sorry, nakalimutan ko sabihin, ito yung step-by-step process sa analysis. Okay, magkaiba yung analysis pati design, di ba? So I hope naintindihan ko ano yung pinagkaiba naman nila. Okay, so number 2, check natin kung singly ba siya or doubly by comparing all of the steel ratio. Ito muna tayo sa una. Medyo mahaba lang. So, if rho minimum, di ba, kinumpit nyo yung mga steel ratio. And mas malaki si rho minimum. I-minimum nga ito eh. Kaysa dun sa actual, the section actually fails due to the ductility requirements. But, syempre, pinapa-analyze sa atin sa board exam kung ano yung kanyang capacity. Hindi pwedeng sabihin nyo, ilagay nyo sa board exam fail. No? Hindi. Kailangan mo pa rin i-analyze, magkaroon ka ng values. So, note for the analysis, you still need to compute the capacity in terms of SRB, but ang gagamitin natin is yung actual steel ratio and proceed to the step number 3. Pero in the practice, you're going to flag this one as non-compliant. Okay, so ang ginagawa natin yan is nire-resize
binabago yung ating steel strength, yung ating concrete strength, so on and so forth. Okay. Now, pag naka-sandwich yung ating steel ratio, actual steel ratio sa minimum at saka sa maximum, singly reinforcement beam yan. And then you're going to proceed to step number 3. So ito yung gusto natin pag singly. Okay, but if the actual steel ratio is greater than raw max, the section is over reinforced again, no? So ibig sabihin, hindi kaya ng tension o tensile. Okay, yung tensile section, yung ganun karaming steel. So ibig sabihin yan, DRB dapat ito. Okay, so DRB analysis yung gagamitin mo or double reinforced kasi hindi na kaya ng section na yan. But in the event na binigay sa board exam ganun kadalasan ganun sa board exam. Okay? Nalaman niyo mas malaki si actual kaysa kay Romax. Dapat DRB yan kasi sabi ni Sir Frank. Okay, pero meron pa rin mga choices. So kailangan nyo pa rin siyang i-analyze, guys. Pag walang compression steel na binilagay, ibig sabihin nyo nasa taas na compression steel, you still need to compute the capacity using the SRB analysis and proceed to step number 3. But in the actual, you're going to flag the beam as over-reinforced. Okay? So, actually, para maging SRB talaga, ito yung condition. Okay? So, yan muna yung natin. Okay, step number 3, determine the depth of the compression block. So the depth of the compression block is based on the equation of equilibrium para makuha yung A. And then pag nakuha ng A, makukuha na natin si C, where beta 1 is depending upon the value of FC prime. Okay, so I think natin yan, kanina na-overview na natin. Step number 4, you're going to check if the steel will yield. Okay, using the formula for the stress check. Okay, o stress steel check. So, substitute yung nakuha nyo C dito, makukuha nyo Fs, at i-compare sa given na F sub Y, o yung yielding strength ng inyong bakal. So, ganito yung condition dyan. Pag mas malaki sa Fs na na-compute nyo kaysa dun sa given na Fy, steel yields. Ibig sabihin, nag-elongate yung inyong steel. At ito yung gusto natin sa practice. Okay? Ma-fracture or magamit yung bakal bago masira yung concrete. So, use the value of Fy and accept the value of A. So, proceed ka sa step number 5. But in the event that Fy is greater than Fs, okay, so mas malaki, no, yung Fy kaysa sa Fs nyo, hindi daw nag-yield yung bakal nyo. Ibig sabihin, hindi niya nagamit lahat ng strength niya. You need to recompute the value of your Fs. Okay, so mali yung assumption. No? Kasi ang ina-assume natin dito is that the steel yields. And then you're going to recompute the value of A as specified as step number 2. So babalik ka sa step number 2. No? Alright, so pag okay ka na, step number 5, nominal moment capacity of the section, pwede kang gumamit nito or ito. Okay? And then step number 6, using strain check, ito yung inyong mga gagamitin, no, na mga factors. Okay, so kung kanina sa steel stress, ang ginamit natin is 600D minus C over C. Sa strain naman, ang gagamitin natin siya for strength reduction factor. Kamukha lang ito, di ba, kanina nung stress. Kasi galing lang yan sa relationship ng modulus of elasticity. Okay. As you can see here, meron akong ginawang mga boundaries. Di ba, kukumputin mo na yung strain mo. Okay, and then may mga limitation ka. Dapat 0.005 ito, tapos ito, kukumputin mo ito later on. So, kung kunyari, yung Fy is 415, i-divide mo lang siya sa 200,000. No? Tapos makakuha mo yung minimum strain. Okay, tapos saka mo i-compare kung ano yung na-compute mo dito. So for example, ang na-compute mo is 0.006. So ikaw ay nasa tension control kasi greater than 1. Kaya ang gagamitin mo is strength reduction is 0.9. Pero kunyari, ang nakuha mo is, kunyari, di ba, nakuha natin dito is 0.002 lang ito. No, yung para sa minimum. Kinalculate mo ito. So, ang nakuha mo dito sa strain is 0.004, for example. Ay, nasa transition zone ka. Okay, and kailangan nating mag-linear interpolation. Pag ikaw naman ay mas mababa pa dun sa minimum, so kunyari 0.001, compression control section ka, and ang gagamitin mo is 0.65. Okay? Yung 0.75 na sinasabi dito is for the spiral member. But we are just computing for the rectangular member, no? So, other member yun. Kaya 0.65 ang yung strength reduction factor. So, pag nakuha na ako ng strength reduction factor, guys, you have the ultimate moment capacity of your section using this formula. Okay? So, I hope buhay pa yung iba. Hindi ko kayo nakikita, pasensya na. At hindi ako makapagtanong kasi we are running out of time. May meeting din kasi kami sa faculty mamaya. No? Kaya kailangan ko rin bilisan. Okay, so kung may mga question, please raise it, no, sa mga ACES officers and I will happy to address those questions. Okay, so example 1 tayo.
Basahin ko lang. A given cross-section of the beams as shown below or shown at this side as tension steel area. So when we say tension steel area, sa mga wala pang RCT dyan, yun yung mga area of steel natin at the bottom or at the tension side. O ito yun. Okay, so sabi ni problem, meron kang 425. And of course, you have a compression steel based on this problem na 222. So yung compression naman is yung steel natin sa compression side. Okay? So if the compressive strength of the concrete is given as 24 megapascal, so yun yung concrete strength, and yung yield strength or yung yield stress is given as 415, determine the following. What is the depth of the compression block? And yung depth of the compression block, ito dapat, alam nyo dapat ito ay A, no, hindi yan yung C. Kasi marami nagkakamaling mga estudyante dyan, no? Number 2, what is the corresponding strain and tension steel? So ito yung strain na with epsilon sub S. And then calculate the moment capacity section. So ito yung MU. Okay? So wala kasi ako dito, ano guys, na wala ako patawag doon, yung pang drawing or something like that. Kaya nilagay ko na sa PowerPoint. Sinahirapan ako, wala ko yung drawing pad. Okay, so sa example lang bro, ito yung solution natin. Gagawin natin na to ng step by step. Okay, first things first, hanapin muna natin yung value ng inyong effective depth. Kasi ang binigay sa atin dito is yung overall depth, which is 670, hindi yun yung kailangan natin. Ang kailangan natin is yung from this point sa pinakataas ng compression control, compression fiber, hanggang dito sa centroid ng inyong mga tension steel. So that is 550 plus 60. So that is 610. So malagay yan kasi yun mo yung unahin nyo. And then complete natin yung area of steel ng compression sa baba, 6255 mm squared. Okay, now sa mga nag-RCT dito, pag nakakita kayo ng ganitong type of problem, no? Meron dito sa taas na reinforcement at meron din sa baba. Huwag yung isipin kagad na doble kayo, no? Doble reinforce. You need to check it kung siya ba talaga ay doble or singly. Okay? So again, sa mga RCD na dyan or sa mga mag-RCD dyan, okay? Ang singly and doble, huwag kayo kagad diretso sa doble. Laging pinapauna yung singly, no? Yung processor niya. Okay? So, huwag tayo mag-assume. Kaya pupunta tayo sa step 1, solve natin yung mga steel ratio. O, unahin yung actual. So, AS over BD. Bibilisan ko lang guys kasi tinatawag na ako sa faculty. And then, yung rho minimum is the larger of 1.4 over Fy equals this one. Diba? Yung larger na itong dalawang ito. Ito at saka ito. So, in our case, the larger minimum, steel minimum is this one, 0.0037. Okay. And then, the rho max, substitute lang natin dito mga ito sa mga formula natin. You have 0.01791. Okay. So, ilatag lang natin yan. Okay. Ang ating mga steel ratio is that. Yan yung step 1. Ganun lang kadali. Step 2, evaluate mo kung yan ba single or doubly. So, in this case, mapapansin nyo po, yung rho minimum is mas maliit kaysa sa ating rho max. Diba ito? Mas maliit sa rho actual pala, sorry. And then si rho actual naman, si rho minimum mas maliit sa rho actual, and then si rho actual mas maliit naman sa rho max. So, ibig sabihin naka-sandwich tayo doon sa condition na to, which basically means you are in the SRB analysis. Okay, step number 3 is determination of the depth of the compression block. Okay, so assume mo muna that the tension still yields. So, yung Fs natin is equal to Fy. Yung given Fy natin dito, 415. Okay. C is equal to T is based on the equation of equilibrium. Tapos substitute nyo lang yung mga force na yun. So, substitute natin, you have the depth of the compression block. Bakit? Mali. Ayan muna pala dapat. A is equal to 133.15. Tapos, saka natin kunin yung C. Okay? So, ngayon, huwag nyo kagad isasagot yan o i-shade sa inyong board exam na ito na kagad yung A nyo. No? Depth of the compression block. No. I-check pa natin yan kung yan ba ay true. Kasi nga, nag-a-assume ka pa lang nung una. So, next thing to do is to check for step number 4. Kung verify natin kung nag-yield talaga yung bakal. So, Fs is equal to 600 minus D over C. And then, substitute lang yung mga C natin. You have these things, no? And then, saka natin siya i-compare dun sa ating Fy. And as you can see, mas malaki sa Fs, guys. No, kaysa sa Fy. Ibig sabihin doon, steel yields. Okay? So, pag steel yields yan,
tama yung ating assumption, i-accept natin si A, i-accept pa natin si C. And then we can proceed to step number 5. So step number 5 is to solve for the nominal moment capacity of the section. So you have this one. Pwede kang gumamit guys, no? Later on sa inyong mga bahay, gamitin nyo naman yung C, D minus A over 2. Same lang sila ng mga sagot. Kung hindi man, maliit lang na decimal place yung kanilang discrepancy. Okay, so ang nakuha natin na nominal guys is 442.81 kilonewton per linear meter. Okay? But punta muna tayo sa step number 6 wherein we're going to check for strain. So sa strain naman, substitute mo lang yung mga nakuha natin na C, tapos yung given na D, and then makukuha nyo itong 0.0868. And saka natin siya i-compare doon sa mga boundary na nilagay natin. And as you can see, 0.0868 is nandito siya banda, no? Nandito siya banda. So tension control tayo, ito yung gagamitin natin, 0.90. So for the strength reduction factor, 0.90 po ang gagamitin. Okay? For the step number 7, yung pinaka-last, we're going to solve for the ultimate moment capacity. So i-recall yung nakuha natin sa step number 5, tapos i-times natin yung nakuha natin sa step number 6, you will have the ultimate moment capacity of section. Okay, so ganun kabilis, no? Gawin ito singly, walang problema. Okay, so ang ating answer for this example number 1 are as follows. Yung depth of the compression block is 133.15, strain is 0.0868, and then yung nominal moment capacity of the section, or ultimate pala, sorry, capacity of the section is 398.53. Okay, so madali lang siya. So let's see, no? Ito kasi yung problem na ito, nag-yield yung bakal. Sir, paano kung hindi nag-yield? Anong gagawin namin? Ito, sample number 2 tayo. Example number 2. A given cross-section of the beam as shown in this side has a tension steel area of AS. So binigay yung ating area of steel. Pero as you can see, hindi binigay kung ilang number of bakal. So okay lang yan. No? Walang problema kasi analysis naman ito. This data design. So, and the compression steel area. So ito, may binigay pero actually wala dito sa ano, no? Nagkamali lang ako dito. Tanggalin natin to. Dito kasama sa ano guys, sa problem. So ito lang yan. A given cross-section of the beam as shown below has a tension steel area of AS is equal to 3,200. Okay, so wala itong ano, nakalagay dyan. Now, if the compressive strength of the concrete is 21 megapascal and yield strength is 415, ganito pinapanap sa atin yung A, pinapanap sa atin yung strain, at pinapanap sa atin yung moment capacity of the section. Okay, so step by step again, punta tayo doon. So, kunin muna natin yung ating D. Yung D naman is given naman, no? Nandito sa ating figure. Okay, yung area of steel, di na rin kailangan computein kasi kinuha na natin siya as square area. Okay? Next step natin yung solve natin yung steel ratio by actual and then minimum and then mag-govern na minimum is nandito. Okay, so sana nandiyan pa yung iba, no? Buhay pa kayo. And then you have the raw max na 3 over 7, 0.85 FC prime, D1 over Fy. And then meron ka makukuha 0.15, 0.01565. Okay? And then punta tayo sa step number 2. You have to evaluate the beam classification in terms of singling. So, as you can see here, sir, kala ko ba, ano, no? Tayo ay singly. So, pansin nyo dito, mas malaki yung ating actual, ito yung actual, di ba? Kaysa sa max. So basically, dapat ano yan, DRP yan, yung ating analysis. But in our cross-section, wala tayo dito area of steel sa taas. So, wala tayong choice, guys, but to use SRB analysis. Okay? So, again, alam ko no, na tayo ay napunta sa DRP kasi mas malaki yung actual kaysa sa raw max. Pero ito yung kanyang magiging penalty o yung kanyang consequences. May kita nyo, no? So, punta tayo sa step number 3. Determine natin yung depth of the compression block. So, assume the tension steel yields and then C is equal to T. So on and so forth. So, alam nyo na ito. Substitute, makukuha yung value ng A. Dapat A muna pala yan, no? Tapos value ng C. Okay? And then, i-verify natin kung nag-yield ba talaga yung bakal sa step number 4. Okay. So, if ilalagay natin yung formula na yan, yung C dito, you have this value, 222.62 megapascal. Okay? And saka natin siya i-compare sa Fy. So, yung Fy nyo, no, mapansin niyo, sorry, mali ako ng ano dito. Mas malaki yung ating
FY kaysa sa FS. No? So, di nag-yield yung bakal. So, paano ba yan pag nag-yield? Pag mas malaki yung na-compute yung FS kaysa sa FY. So, ibig sabihin, hindi mo na-reach itong yielding strength, hindi nag-fail yung steel. So, unang mag-fail dyan, malamang sa malamang, yung concrete sa taas. Okay? So, the assumption is wrong. You need to recalculate the value of C. So, babalik tayo sa step number 3, guys, ha? So, again, di nag-yield yung bakal. So, babalik kayo sa C is equal to T. Okay? And then, 0.85 FC prime AB, ASFY. Wherein, itong FY, guys, papalitan na natin ito. Okay? Papalitan natin siya ng ating formula for your FS. Okay? So, yung ibang ginagawa ng mga bata dito is, kinukuha na lang itong FS na nakuha nila dito. O, mali yun, no? Ito na yung sinasubstitute nyo doon para makuha yung bagong depth of the compression block. No. Ang gagawin natin dyan is, again, itong FY, papalitan mo ng FS ng formula. Kaya ito yung ating next na equation dito. So, as you can see, AS, ito papalitan mo lang ito ng FS. Okay, kasi hindi na nga nag-yield yung bakal, so hindi na natin gagamitin yung FY. So, this one is in terms of C. No, makakuha natin yung value ng C. And then yung A dito, guys, palitan natin ng in terms of C para one equation, one unknown lang tayo. So, depth of the compression block again is beta 1 times C. So, you have this formula. So, burahin ko lang muna. Diba? Ito na yung kanyang pinaka-main formula. And then you're going to substitute it, all of this, no, yung ating mga parameter. Okay, ito siya. Alright, so one equation, one unknown. Ang una nyo makukuha pag nagre-recalculate kayo ng mga value na yan is yung C muna. So, ang nakuha nyo C is 250.84. And makukuha rin natin yung value ng A, di ba? Pwede rin natin makuha. Kasi A is equal to beta 1 times C. So, 0.85 times 250.84, so you have 213.21 as our depth of the compression block. Okay? Now, ngayon, di ba, hindi na nag-yield talaga yung bakal. So, ang assumption natin dito, next is hindi na talaga nag-yield yung bakal. So, dapat yung A dito o yung C dito, pag sinubstitute ko doon sa ating FS again, dapat di na talaga siya mag-yield. No? Baka kasi in-expect nyo mag-yield na yung bakal, hindi na. No? Once na hindi na nag-yield yan, kahit i-verify nyo pa or mag-recalculate kayo ng C, hindi na talaga mag-yield yan. Dapat ganun. No? So, verify the assumption. So, ang assumption na natin dito is steel does not yield. Katulad nito, guys. So, substitute the new value of C dito. Kaya ito ay 250.84. Kaya makuha nyo dito is 356.78. Which is less than pa rin, guys. No? Mali naman itong mga ano ko dito. So, yan. Which is less than pa rin doon sa FY. So, steel does not yield. The assumption now is correct. Okay, so yan na yung ating magiging depth of the compression. So, I hope naintindihan nyo. Okay. So, pag nakuha na natin yun, punta na tayo sa step number 5. Wherein our formula now will be this. So, kung kanina, kung nag-yield yung bakal, ito ay ASFY, ito siya. So, dapat FY ito pa nag-yield yung bakal. Eh, hindi nga siya nag-yield. So, FS ito. So, ang ilalagay natin dyan, yung nakuha nating value ng FS kanina. No? So, hindi yung kanina na unang FS, ha? Kundi yung FS na bago na. Okay, so 3,200 times yung FS, yun yung nakuha natin from the previous step. And then 610 minus 213.21, itong A is yung bagong A natin. No? Hindi yun yung lumang A. So divided by 2, so you have 334.97 as your nominal moment capacity section. Now, tignan nyo. Diba sabi ko kanina, hindi nag-yield yung bakal. So, may failure na. No? So, dapat mas unang masisira yung konkreto. Kaya tagyan nyo sa step number 6 kung anong controlled siya. So, using this formula, yung strain check, sinubstitute natin yung value ng C natin dito, guys. Makakuha natin itong 0.00178. And pag ilalagay ko ulit yung boundary na yun, so, kunyari yung FY natin is, I think, meron tayo dito. Sorry, hindi ko pala lagay. Sige, yung FY over ES, modulus of ECG dyan is 0.002. No? Yun yung minimum natin. Okay? And then itong 0.00178 is nandito siya banda. 00178. Ibig sabihin, compression control siya. So tama lang, no? Talagang unang masisira yung konkreto kaysa sa steel. Kaya ang ating strike reduction factor dito, guys, is yung 0.65. Okay? So since 0.00178 is less than FY over ES, compression control, you are in the 0.65 compression controlled region.
So step number 7, substitute lang yun. You have the value of nominal moment capacity of the section. So yan po yung ating mga answers. So again, the answer here is A, is yung bago nating nakuha A, strain, yung bago nating nakuha rin yan, and then you also have this no, ultimate moment capacity of the section. Okay? So ganun po yung proseso pagdating po sa analysis. So pwede po tayo mag-try ng mga another example sa libro ni McCormack, sa libro ni Castro, di ba? Ang ano lang naman, no? Ang tips lang naman for board exam, if you are kumbaga, preparing for board exam, is to try and to solve many problem questions or problem solving questions. Okay? So sagutan nyo lahat ng nandoon sa ating mga practice problem. Okay. Sige. So, yes, may time pa naman siguro ako, no? Let's go to the design of the singly RC beams. Pero bibilisan ko na lang. Okay. So, magkaiba kasi guys, yung analysis pati design. So, sa mga wala pa dito sa design, when we say analysis, we are just pertaining to the capacity of the section. Ibig sabihin nun, inaalam mo lang kung ano yung kanyang moment, for example, no? O yung kanyang shear, o di kaya yung kanyang compression, o yung kanyang tension, ano ba yung kakayahan niya in terms of those things. Okay? So, ang input mo doon is the cross-section of the cross-section of your beams. Kunyari, ano ba yung kanyang dimension? Ano pa yung iyong input doon? Ang input mo doon is yung mga material strength pag analysis. Pero pag design, pag sinabi na natin design, pabaliktad naman yun. Okay? Ang meron ka is yung ultimate moment. Okay? Meron ka ng ultimate moment base doon sa ating load combination. Tapos ang pinakahuli mong makukuha is yung area of steel o yung number of bakal. So, di ba, pansinin nyo sa analysis, may number of bakal tayo doon. Makikita nyo. Or meron tayong value ng area of steel. Pero pag sa design, yan yung kukunin nyo. So, pabaliktad yung proseso ng analysis and design. So, yun yung sinasabi ko dito sa statement na ito. Okay? So, now, here this one, ito kasi dinerive ko pa kung ano yung magiging value natin for the nominal moment capacity of the section. Kasi baka malito kayo. Saan ba galing yun? Okay, pero wala na kasi akong time para i-explain pa ito. But the ultimate moment capacity of the section in terms of design process is this one. Okay? So kaya ngayon, punta tayo dun sa mga provision, ito yung mga formula natin. And mauubos kasi oras natin guys pag ito ay inano ko pa, no, dinerive ko pa. Anyway, galing lang din yan sa concept or mechanics ng ating singly reinforcement kanina. Okay. So, yung una is yung beam proportion. So, huwag na natin masyadong pansinin ito kasi sa detailing na ito, no? So, you have the selection of strength. So, pag nasa SMRF tayo, or kumbaga, nandito tayo sa Pilipinas, we are the special seismic system. Kaya kadalasan yung mga FOI natin is umaabot ng 420. Okay? So, ano pa? Concrete cover is basically means ito, no? For example, meron akong beams dito. Ang concrete cover na pinag-uusapan doon is actually the clear cover from the steel ups up to the bottom of your tension fiber. So, ito yung concrete cover. So, ang hirap pala hirap magturo pag online. Pero sana nag-conduct yung cases na face-to-face tutorial. I think that would be much better na ma-explain ko na maayos to. Okay, but again, yung concrete cover is from the bottom of your rebars up to the bottom of our concrete cover. Of the tension fiber. Okay, so hindi ko ma-drawing dito. And for the spacing of our main reinforcement steel bars, so sabihin ko nag-design na tayo, nalaman natin 4 na bars yung nasa tension side. Ano daw yung mga spacing netong mga to? Kunyari 4 no? Ano yung spacing yan? Okay, so kukumpitin din natin yung mga spacing neto. So yung spacing na tinutukoy natin dyan is yung clear spacing. S sub C. Okay, pag sinabi mo clear, di kasama yung mga rebars, no? Ano lang talaga yung outer to outer side nila. So the minimum is based on the greater value of 50 millimeter main diameter bars at saka quarter ng ating D aggregates. So yun yung ating makikita dyan. Alright. In the designing of the rectangular beam section, so yung ating proseso guys is limited to the following condition. You have this one, the beam dimension will be given kasi may design din po na ang kinukuha naman is yung dimension ng ating cross section. So dito, tinitake na natin to consideration na meron tayong ganun. Binigay na ni architect. So tayo na yung bahala kung gano'ng karaming bakal yung ilalagay doon. Okay. Number 2, clear span of the beam is also given. Okay. So the concrete cover is based on NSCP 2015
or di kaya ibibigay na lang. Okay? Or number 4, ito, pansinin nyo to, 0.90 lang yung ating gagamitin na strength reduction factor. Kasi nga gusto nga natin gawing ductile design. So, if ever man na may makita kayo sa mga review books na hindi pa nila ginagawang ductile yung ating procedure, it is because hindi pa sila gumagamit ng NECP 2015 perhaps, no? Kasi noong 2010, pinapadaan pa sa raw balance. Pero ngayon hindi na. Kailangan ipadaanan natin siya sa ductile pag nagdi-design kayo, no? Kasi especially in our region na very seismic prone tayo dito. Okay, diretso na ako sa procedure guys. Number 1, again, compute natin itong MU. Okay, di ba sabi sa inyo may MU tayo. Pero yung MU na yan is based on the load of our beams. Okay, ang hirap pag hindi tayo nag-ano. So meron tayong load combination kasi, and always the governing load condition, pag meron kang dead load pati live load, is 1.2 plus 1.6. Again, at the ultimate strength, no? So, yun yung kanyang load combination. Step number 2 is to solve for this resisting coefficient value. So, you have MU na nakuha mo sa step number 1 divided by BD squared. Yung MU nito natin guys, gagawin natin itong Newton mm. Okay, so i-convert natin yan into Newton mm. Alright. Step number 3, kumpitin lahat ng steel ratio, pero may bago lang dito guys. Ito, no? Kasi di ba yung ating yung sa una, yung alam nyo, yung actual na AS doon, pag analysis, AS over PD. Eh, yung AS ngayon hinahanap natin dito sa design. So, hindi natin pwedeng gamitin yung dito sa design procedure. So, ngayon, dinerive natin yung formula in such a way na walang AS doon. So, ang mayroon lang is ito, R sub n na galing sa previous step natin. Okay? Pero yung minimum is ganun pa rin. Okay, ito rin yung malaking pinagbago dyan, guys. Since we are limiting ourselves with a 0.9, okay, kumbaga 0.9 yung ating strength reduction factor, so yung raw max natin dito is magbabago rin. Okay, so ito yung kaibahan dyan. Pag analysis, ang ginagamit natin na raw max is 3 over 7. Okay, pangit ang drawing ko, yung ano ko, 3 over 7. While in the design, 3 over 8. Because we want to consider that the strain of our steel is 0.005. Okay, di ba yun yung ating, kumbaga yun yung lower bound. Pag gusto mong gawing 0.9 yung ating tensile o yung ating strength reduction factor. Kaya ito ay 3 over 8. Kasi 0.003 para sa concrete plus 0.005 dun sa ating steel. So pag pinagsama mo yun is 0.008. Okay, di ba? Kaya nagiging 3 over 8 yan. So, again, pag analysis, 3 over 7. Pag design, 3 over 8 po ito. Okay, so dinerive din natin to kanina, guys, kung paano ito nakuha. Okay? So, step number 4, yan, i-check mo. Kung ang raw minimum mo is less than or greater than or equal sa ating actual, you're going to use raw minimum. Tapos proceed ka sa step number 5. Pero SRP pa rin yun, no? But if you are in the sandwich of these things, no? So mas malaki si tension control, the steel ratio, kaysa sa actual and then sa minimum, proceed to step 5 ka, gagamitin mo is yung nakuha mo actual steel ratio. Pero kung mas malaki ka na, no? Dun sa ating raw TC o yung ating steel ratio, tension control, kaysa sa actual nyo, DRB na yan. Wala nang pasabi-sabi. Punta ka kagad sa DRB analysis. Okay? So step number 5, check nyo again muna kung mag-yield pa yung bakal o hindi. Kasi baka may event na hindi mag-yield yan. So sir, ano mangyari pag hindi po nag-yield yung bakal? So ang gagawin nyo dyan is babaguhin nyo yung cross-section ninyo or magre-redesign kayo. Step number 6 is strain check. So nakikita nyo sa mga procedure ko dito guys na naginawa. Lagi natin pinapadala sa stress pati strain check. Okay, pero baka ganito ang naituro sa inyo no, during your RCD. Kadalasan kinukuha lang yung stress check. Which is actually okay naman kasi pares lang sila nung relationship. Ako ang aking objectives dito, kaya ko siya, meron siyang stress pati strain check, is for you to guys, no, to use all of this concept na dinerive natin. Okay, may stress ka na nga, may strain ka pa. So in this case, ito po tayo. Pag nakuha natin yan, tension control, tapos wala sa 0.005, proceed to step number 7. Pero pag hindi naman, compression control ka, DRB design na yan guys, no? Or magre-redesign ka. Okay? So step number 7, solve for the area of steel. Kasi makakuha mo na yung ito, di ba, meron ka na neto, meron ka rin P, meron ka rin D, makukuha mo na area of steel. Okay. And then, skip ba ako? Wala. Wala. Step number 8, pinakauli, final bar selection, quantity and spacing. So, para malaman mo kung ilang number of bakal yung pwede mong
ilagay sa iyon, yung nakuha mong AS from the previous step, i-divide sa isang bakal lang, no? Yung area ng isang bakal, kunyari 25 mm. Kunin mo yung area nun. Tapos, i-substitute mo dito sa formula na to, malalaman mo yung number of bars. Okay? And then, pag nakuha mo na yun, ensure mo yung spacing. Okay, so dapat yung spacing natin is between this range. Okay, 25 mm, the bar diameter, or 4/3 of the aggregate size, whichever is the largest. Okay, so punta tayo dito. Okay, example number 3 na ako. So example number 3, we have a simply supported beam as a span of 6 meters and carries a uniform dead load of 12 kilonewton linear meter. Okay, so guys, no, tinuro natin kanina with Engineer Rhea Luyo, no? Yung nasa ating review instructor or co-founder ng Esplana. So nagturo siya sa inyo about the deflection. And those are the things coming from the theory of structures. And I have noticed sa estudyante natin dito sa FEU, medyo nakakalimutan yung theory of structure. So malaga yun dito guys pagdating sa RCD. Para huwag nyo naman akong paulitin ng TOS, no? Pag naging design ko kayo, mag-aaral po tayo dun sa TOS. Okay? So ito ay mga basic configuration lang din naman. So sabi dito, we have 12 kilonewton linear meter. Ito yun guys, yung rectangular, o yung ating uniformly distributed load. Kasama na dyan yung beam weight. So hindi na natin isasama yung self weight ng concrete. And mayroon na tayong concentrated live load guys, no? Dito sa gitna. Okay, which is 40 kilonewton. At this is applied at the midspan. So design the required longitudinal tension reinforcement based on NECP 2015. So you have the design parameter is given, the beam width of the cross section, the effective depth is also given, concrete cover is given, pier ups meron din binigay, and then main diameter na 25 mm. Okay, gawin natin to guys ng step by step again. So step number 1, compute for the ultimate factored moment. Okay? So una muna natin kunin dyan is yung, bakit ito 1.2 lang? Kala ko ba sir, 1.2 plus 1.6. Tama naman kasi ang live load natin is 1.6, yung dead load nyo is 1.2. So isa-isa nga lang kasi magkaiba sila ng load application. Ito, yung application nito is uniformly distributed. Itong PU, yung live load nyo, ang application niya is concentrated load, kaya magkaiwalay sila, no? Kaya ito ay 1.2 times the dead load, yun yung kanyang factor. So 1.2 times 12 is 14.4, and then for the concentrated load, you have 1.6 times 40 for the concentrated load. Okay, wait lang, erase ko lang. Okay, so as you can see here guys, mayroon na tayong mga ultimate load. Kunin na natin yung ultimate moment. Magkaiba kasi, di ba? So the ultimate moment, based on your strema guys, you have all of these. Ito, WL squared is the ultimate moment pag yan ay uniformly distributed load. While yung PL over 4, di ba kung naalala nyo, this is the ultimate moment pagdating naman sa concentrated load. Okay, pag simply supported. So dapat alam na natin itong dalawang ito. Okay, so substituting all of those value, meron kang MU is equal to 160.8 kilonewton linear meter. Okay, o di ba pansin nyo sa design, meron tayo, ito yung MU, yung ating input. Pero dun sa analysis, baliktad, yan yung huli natin kinukuha. No? Okay, step number 2 is to define this Rn. Di ba yung kanina, Rn is equal to Mu over Vd squared. Pasensya ko maliit, no? So Rn is, pag nakuha na yan, substitute lang to. Okay, yung Mu, guys, pansin nyo, 160.08. Tapos tinimes pa natin sa raise times 10 raised to 6. Kasi nga ito, naka-kilonewton linear meter to. So gawin natin siyang Newton mm. O para makuha yun, i-convert mo lang yan, gagawin mo na siyang times 1 million. Di ba? Parang ganon. Times 10 raised to 6. Kasi times 1,000 times 1,000. Parang ganon. So, ngayon, pag nakuha na yan, substitute lahat ng mga parameter, you have 3.73 megapascal for the coefficient of resisting moments. And as you can see, sinet natin yung reduction factor as 0.9. No? Yun yung pag-substitute natin dito. Okay. Step number 3, yan, calculate natin lahat ng mga steel ratio. Yung una, yung actual, di ba, magbabago na yung actual nyo. So, substitute dyan yung nilagay nyong Rn from the previous step. Ito yun. Tapos, lagay lang yung mga material properties, so on and so forth. So, makakuha natin itong 0.00985. Okay? And then, kunin din natin yung rho minimum based on the larger value of these two formula. So, in our case, 0.0037. And then, tension controlled limit, again, 3/8 ito pag design. Kasi ipupwersahin natin yung ating
beam na maging tension control. So ito ay 0.01795. Okay? So, step number 4, check natin kung adequate ba. So as you can see, nakasandwich itong actual, ito siya, doon sa ating minimum at saka sa maximum. So ibig sabihin yan, SRB po tayo or singly reinforced split beam tayo, and then we're going to use this actual steel ratio. Okay? Step number 5, stress check. Okay. So pag stress check tayo, alamin lang natin kung nag-yield ba yung bakal o hindi. So 600 times D minus C over C. So sinubstitute yung formula, yung mga makuha natin, you have this thing. So 316.667 or 415. Okay. So strain check, ganun din. Meron din tayong ilalagay dyan. And so on and so forth, no? So as you can see here, you have tension control as our strain check, no? So okay yung assumption natin na siya ay tension control. Okay. And then solve natin yung area of steel based on this one. Okay. So yung nakuha natin steel ratio times B and then D, ito yung ating actual steel ratio o yung actual steel ratio, actual steel area. Okay. And then lastly, we will have the final bar selection. Okay. So kunin natin yung area ng isang bar na 25 mm kasi ang main diameter natin is 25. So kunin yung area nun, you have 490.87. Tapos yan yung gagamitin natin para ma-divide yan, no? Sa dun sa ating total area. So sabi dito 2.19 bars yung ating nakuha. So ano ba ang gagawin natin dyan? Is it round up or round down? So of course, wala naman tayong nabibili sa market na 2.19 bars. Okay, tayo ay mag-round up or round down. So sige, anong gagawin natin? Tayo ay mag-round up because this is 2.19. So dapat ito ay maging 325 mm bars. And I will tell you bakit gano'n na mamaya. Bakit tayo nag-round up hindi tayo nag-round down. So ito ay always round up to the nearest decimal or to the nearest whole decimal number or whole number pala. Okay. So 325 mm bars yung ating gagamitin. Okay, now you're going to compute for the actual spacing since tignan natin kung kaya ba ito ng isang layer lang o dalawang layer. Pero I think this is one layer kasi tatlo lang naman yan, di ba? Okay. So ano ba yung formula ng ating actual spacing? So ano ito? B minus 2 times clear cover or concrete cover minus 2 times the diameter of stirrups and then minus N dB N minus over N minus 1. So bakit ganyan yung formula? Dito guys, pag mayroon kang rectangular beams, okay, ganyan, pasensyahan nyo ng ano ko, nakapause lang ako eh. Okay, meron tayo dito, di ba, na rebars ang nilalagay. Kunwari tatlo. Okay, and then also, kahit yan ay singly, meron din tayo dito nilalagay na compression sa taas. No? Kasi saan natin ikakabit yung anilyo, yung stirrups? Di ba may stirrups tayo na paganyan? Okay. So ngayon, itong spacing na kinukuha natin dito guys, is ito yun. Okay. Ano ba yung S natin dito? Okay. So kaya siya B because B ito, yung overall na ito, this is B. Okay. Minus dalawang clear cover, ito, may isa pang clear cover dito at saka isa pang clear cover dito. No, pasensya nyo na. Hindi siya na ano. No, dalawang clear cover. Minus 2 diameter ng ano ba to? Diameter ng stirrups. So ito yan, itong stirrup dito at saka isa pang stirrup dito, kaya dalawa. Minus N, o ilang number of bakal. O ito yon, isa, dalawa, tatlo, kaya minus din yan ng diameter ng bar ninyo. Over N minus 1. So bakit ito N minus 1? Kasi pansinin nyo, pag may tatlo tayong layer, yung spacing na nakikita nyo dito is, di ba, dalawa. So for example, may apat ako dyan, yung spacing ko naman tatlo. Pag may lima, apat. Kaya siya lagi ay n minus 1. So kaya ganyan yung ating formula for the spacing. So erase ko muna ito. So substitute lang natin lahat ng mga formula. So you have 250 minus 2 times clear cover, ito yun. Minus 2 times 10, yung stirrup diameter. Minus 3, yung nakuha natin 3 dito, times 25. So siya. Okay? And then n minus 1, you have 37.5 as your actual steel, actual spacing. Okay? Yun yung spacing ng mga bakal natin. And then as you can see here, dapat hindi natin tanggapin pa ito muna. Kasi i-check natin yung minimum spacing. So the minimum spacing is greater of 25 mm, yung dB is equal to 25 mm, o yung main diameter ng bar nyo, which is actually equal to 25 mm, and then 4/3 ang nominal aggregate. So in this case, dB guy, so not applicable. So
So as you can see here, the minimum is 25 mm, okay, which is actually less than sa ating actual. So ibig sabihin okay yung spacing natin na 37.5. Okay. So in totality, our details is 325 diameter of green bars, spaced horizontally at 37.5 millimeter on center. Okay, so yun yung ating magiging detailing. Okay? Pero meron tayong additional step na hindi ko nilagay dun sa ating PowerPoint. So you have the demand capacity ratio, which is actually optional. Okay, so pag nakuha nyo na guys itong 325, diba? Ibabalik nyo ngayon yan sa analysis. So kumbaga, kukunin nyo yung analysis nun, tapos kukunin mo yung capacity, yung MU niya. Okay, so sabi dito, back to analysis of RC beams, but use the final details of the beam to determine the ultimate capacity of the section and compare it to the ultimate demand of the section. Okay, or from the load combination step number 1. So parang ganito yung mangyayari niya. Pero most of the time, hindi na to chine-check, no? Sa actual na lang ito. Pero in the practice, in the practice, kinukuha tong utility ratio. Okay, so dapat ikaw ay less than or equal to 1.0. So hindi ko na to siguro i-dem kasi ubos na yung time, no? So dito sana natin malalaman bakit tayo nag-round up, bakit hindi tayo nag-round down. So dapat ikaw ay less than. Okay, sasabihan ko na lang yung ACES na mag-conduct tayo ng may face-to-face sana. No? Okay guys, ito yung doubly, ano na lang to siguro. Ba to? Kailangan na kasi ng 5, no? I-present ko lang ito na mabilisan. So, in this case, siguro punta na tayo dun sa step-by-step procedure, no? Bibigay naman ito ng ACES sa inyo itong PowerPoint ko para ma-review nyo. For the investigation analysis procedure, ganito lang yung gagawin natin. Una, isolve muna natin yung ating mga ratio. Ayun yung mga yun. Katulad doon kanina, again, analysis to. Kaya pansinin nyo, 3/7 ito guys. Ito. Pag-analysis 3/7, regardless kung single or double. No? And then step number 2, ganun din, yung ating pan-check, parang katulad lang kanina. Okay. So, para maging DRB pala siya, sorry. Dapat yung steel ratio na actual, mas malaki sa Robax. Okay, para maging DRB tayo. Okay, other than that, SRB siya. Okay. Assume mo muna na steel will yield sa lahat. Okay, bakit may FS pa rin dito? No, kasi pagdating sa ating compression steel or sa ating doubly, meron ka ng compression steel dito sa taas. Okay? So kung itong mga to sa baba is AS, okay? Ito naman sa taas is AS prime. So pag may mga prime, ibig sabihin yan at ang compression side yan. So kung may AS ka dyan, may FS ka rin dito. Meron ka rin FS dito, pero naka-prime. So ang gagawin mo dyan sa step number 3, lahat muna is equal to FY. Okay, lahat muna tayo equals to FY. So yun yung gagawin niyo muna dyan. So syempre, dahil nga dalawa na yung ating magiging compression, meron kang compression galing sa concrete. Sa hindi ko napakita yung stress diagram. Doon sana makikita natin yan. Tapos compression ng steel, that is equal to only T sub S. Okay? So using those formula, makukuha natin yung A. Okay? And then pag nakuha yung A, makukuha natin yung C. Okay, and then anin ko ng lahat to. So ngayon, i-check naman natin kung siya ba ay nag-yield o hindi. So may dalawa tayong i-check pag doble ka guys. Yung tension nyo sa baba, so this is 600 D minus C over C, at saka yung compression steel. Okay? So, sir, bakit nagkabaliktad dito? O tama yun, no? Kasi dahil yan sa stress strain diagram, no? Na hindi ko napakita. Pero ganito yung formula for compression steel. So, this is C minus D prime over C. So, huwag kayong malito ha, hindi to D minus C. Ay ba magkamali? So, yung D prime, anong ibig sabihin nito? Ito yung distance o yung clear cover sa taas ng compression. Okay? So, mamaya mayroon tayo niyang ano dyan, yung problem na ibibigay. So, ngayon, ang mangyayari, check nyo kung nag-yield o hindi. So, pag nag-yield lahat ng bakal nyo, case 1 kayo. Okay? Pero pag ganito ang nangyari, yung ating, sa case number 2, hindi nag-yield yung ating tension, hindi nag-yield yung compression, hindi nag-yield yung compression, pero nag-yield yung tension, case number 2 ka. Okay? Pag case number 3 naman, pag hindi nag-yield yung
tension at nag-yield naman yung compression, case number 3 ka naman. Okay, so medyo magulo. Pero titignan nyo na lang yung mga nakalagay dito na nomenclature, guys. So pag case 1 ka, proceed to step number 5. Pag case 2, proceed to step number 6. Pag case number 3, proceed to step number 7. Okay, so kunyari case 1 ka, di ba? Lahat ng yield nyo, ay lahat ng steel nyo nag-yield. So, syempre, again, you have the following formula for, kumbaga, yung ating magiging indication. So, ang ginawa ko na lang dito, no? Sayang, hindi ko rin ito na-derive sana sa inyo. Fs is greater than or equal to 1,000 megapascal, automatically tension control ka na. Pero pag yan ay less than 1,000, you are in the transition region. Okay? And then, kukumputin natin yung ultimate moment ninyo ng isa-isa. So, yung una munang moment. Okay? And then, kunin natin yung inyong pangalawang moment dito sa isa. Okay. So regardless kung ano yung gusto mong gamitin, meron po tayong mga indication dito. Okay? So yan yung gagamitin nyo sa case 1, ultimate moment. Case number 2, pag hindi daw nag-yield yung compression steel, pero nag-yield yung tension, ito yung gagamitin nyo, guys. Lahat ng mga step-by-step procedure dito. Sige, mas maganda problem na tayo, no? Case number 3, pag hindi nag-yield yung tension, pero nag-yield naman yung compression, automatically po, 0.65 ka na. You do not need to check for your stress. Okay? So siya ay 0.65 na. So, ganyan yung nangyari. Okay, ito yung mga formula. Now, some students siguro magtatanong, sir, bakit wala tayong case 4? Yung pares hindi sila nag-yield. So actually kasi, pag ganun na, no, hindi na natin dapat tinutuloy yun. Or kumbaga, rarely nangyari yun. Na magkaroon tayo ng steel kung saan hindi nag-yield silang lahat. Okay? So kung mayroon man, mayroon pa rin case number 4, pero ako inilimit ko lang sa case number 3 kasi baka maubusan tayo ng time. Okay? Pero kung case 4 man yan, walang problema. No? Kasi susundan nyo lang to step-by-step procedure din. Okay, sige, try nga tayo, guys. No, may dalawa akong example dito for analysis. Kahit hanggang doon na lang siguro muna magtatapos ang aking lecture, no? Sige, madali lang ito. Example number 4, analysis tayo ng doubly. So, the rectangular beam has the following properties. You have B is equal to 400, effective depth is 600, tension bar is 1028. So, meron tayo dito. Compression bars is 428, and D prime is equal to 60 millimeters. So, you have to determine the design strength o yung MU ng ating beam, which have the following Fy 415 and then FC prime na 21. So, using NSCP 2015, ano yung ating magiging sagot for MU? So, nilista ko na lahat dito po, no, yung ating mga given. For example, number 4. So, you have D, B, at saka D prime. Okay? And then, also, meron tayo ditong tension area and then compression area. Kasi analysis, diba? So, dapat may mga steel muna tayo dyan. Value ng steel. So, solve for the steel ratio. So, as you can see here, guys, ito yung ating mga steel ratio. So, again, 3/7 yung ginamit ko dito. No? And then you're going to check if SRB or DRB. So, mapapansin nyo, mas malaki ngayon si actual, kasi 2566 ito, kaysa kay Romax. Okay, so pag ganyan na nangyari, DRB na tayo, walang problema. Okay, so step number 3, assume daw natin na lahat ng mga steel will yield. Coming from the equation equilibrium, you have this formula. And then, syempre, meron tayong given ng FC prime, meron tayong given ng A, wala tayong given ng A, yun yung kukunin natin. B, meron tayong given. ES prime, meron tayong given. FY, meron din tayo nito. Lahat ito meron. So, pansinin nyo, lahat muna ito is naka-FY. So, substituting all of those value, makukuha natin yung A. Yung A is equal to 214.74. Pero it doesn't necessarily mean yan na talaga yung depth of the compression block. Magbabago pa yan. I-check pa kasi natin. Okay, verify natin ngayon kung nag-yield ba yung bakal o hindi. Sorry, may SIP pa pala. Okay, makukuha rin natin yung SIP doon. No? So, may A ka na, may SIP ka pa. Okay, step number 4, i-check kung mag-yield yung bakal ninyo using stress check. So, yung una, tension muna tayo. Tignan natin kung mag-yield. So, substituting the value of C dun sa previous step, makakuha natin that this one is 824.9 megapascal. So, mas malaki siya sa FY, guys. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, tension still yields. Okay? But if you're going to notice, here is a compression steel, check natin kung mag-yield o hindi. Substitute nyo lang. Alright, so mas malaki pa rin ang dihamak, no, yung ating FS prime kaysa sa FY. Yun, mas madali ito. Compression steel yields. So, lahat tayo is case number 1. Okay? So, punta tayo dun sa case number 1 calculation. So, pagkatapos ng stress check, we have strain check.
i-check natin ngayon kung nasa compression control ba tayo, tension control, or balance condition, o kumbaga transition zone. So in our case, mayroon tayong C na galing sa previous step, substitute lang, makukuha itong 0.00412. Okay? And then, we have all of these yung boundary again. Dito na naman siya. So ito, kinumpit natin itong Fy over Es, you have 0.002075 or 0.0021. No? So, yung 00412, nandito siya sa transition zone. No? That is between 0.002075 at saka 0.005. Okay, so nandito tayo. Anong ibig sabihin nun? Kailangan natin mag-linear interpolation. Okay, so para hindi na kayo magkaroon po nung hindi na tayo gumamit ng mahabang formula. So anong gagawin natin nun? Sa ating mga calculator, meron tayong mode, stat, tapos linear. So regardless kung kayo ay Casio or Canon, meron naman na itong Caltech na to. So ang gagawin mo doon is i-model mong 0.02075. So I don't know kung pwede natin i-demo dito. Let me see. Meron naman na itong Caltech na. Wait lang. So ang gagawin mo doon is i-model mong 0.02. Meron lang ako i-share. I-share natin yung paano siya gawin sa calculator, especially sa mga hindi pa nag-ahang dyan. Let me see. Meron naman na itong Caltech. Wait lang. Share. I-share ko na lang yung buong Windows. Entire screen. Paano siya gawin sa calculator, especially sa mga hindi pa nag-ahang dyan. Okay, so tignan natin muna yung sa i-share ko na lang yung buong Windows. Entire screen. Ayan. Doon ko nakikita. Nakikita pa ba yung PowerPoint? Okay, so tignan natin nandiyan pa ba kayo, guys? Hello? Ikaw sa pa ba? Wala nang kausap. Nandiyan pa kayo? Doon ko nakikita. Ang hirap ituro nito. Sige. Nakikita yung calculator pati yung PowerPoint. Nandiyan pa ba kayo, guys? Yung PowerPoint lang po as of now. PowerPoint lang. Nandiyan pa kayo? Okay. Ang hirap ituro nito. Sige. Kita na rin yung calculator. Yes po. Okay, so ito yung gagawin natin sa Caltech. So ang gagawin natin is you have the minimum value at saka yung ano ba tawag dito, yung maximum value natin. So sa minimum value, ang kanyang strike reduction factor is 0.65. Sa maximum value na tension control is 0.9. So yan yung model nyo. So we have here the calculator, ito ay Casio. So mode, stat, yung statistics, and then yung linear. Yung linear dito is yung 2. A plus BX. So 2 yun. So ilalagay lang natin sa X yung straight. So that is 0.002075. Okay? So wag ilagay yung 0.00412. No? So basically itong nasa gitna, wag niyong i-model yan. Ang ilagay niyo yung pinakadulo, 0.005. Okay? So pag okay na yan, ilagay natin yung Y value na 0.65 at saka 0.9. Okay. So pag okay na yan, click AC, tapos shift, hanapin yung stat dito sa ating mga button. So yung stat dito is nasa 1, may lalabas na ganito. So ang kukunin natin dito is yung linear regression, yung 5 regression na tawag natin dyan. So pinindot mo yung 5, may lalabas ng mga parameter. So since ang kinukuha natin dito guys is along y-axis, so yung strike reduction, ang pipili nyo dito is yung y-hat, yung 5. Okay? So pag nakuha na yung y-hat dyan, ilagay itong 0.00412 sa unahan ng y-hat. 0.00412, so that is equal to 0.8247 or 0.285. 825. Okay? So ganyan yung pagkuha natin ng linear regression o yung statistics pagdating sa calculator. Okay? So 7 or 0.2. Sharing ko muna. Tapos balik tayo dun sa ating share natin to. Regression o yung statistics pagdating sa calculator. Okay? Okay, so ang nakuha natin guys is 825. Balik tayo dun sa ating share natin to. Regression o yung statistics pagdating sa calculator. Okay, so ang nakuha natin guys is 825. Balik tayo dun sa ating share natin to. Regression o yung statistics pagdating sa okay, sige. Ito balik ulit tayo dun sa screen ano natin no, sa ating PowerPoint. So again, we're going to use the
a linear interpolation, and then we found out that the strength reduction factor is around 0.825. Okay, yung calculator lang, para hindi na tayo gumamit ng mahabang formula. So, as you can see here, para makuha yung ultimate moment capacity dissection, ako hindi ko na sinasuggest na kabisado nyo yung mga formula, no? Because all of this is actually in the mechanics. Okay? Maganda sana ko naturo ko ito, no? Or napakita ko sa inyo paano gawin ito. Pero, ito lang yan. Yung nakikita nyo unang stress diagram is para ito doon sa singly, no? Kumbaga, ito yung singly natin na kinukompute ng una. Pero may additional siya na stress reduction or may stress din siya diagram coming from pang-add para maging doubly. So ito yung nakikita nyo dito sa pangalawang stress diagram is because of the effect ng AS prime. Okay? While yung dito sa una is because of the effect of our concrete. Kaya ngayon meron tayo ditong dalawang no? Meron tayo dalawang moment capacity na solve. Yung una is ito, yung moment, di ba pansin nyo, ito yung parang single lang ito eh. Mn1 is equal to 0.85 fc prime a bt minus a over 2. Pero nga dahil doble tayo, may additional nominal moment kagaling dito. So dito naman, ASFY d minus d prime. So ito nakuha lang ito pag kinuha mo yung couple moment nito or yung coupling moment. Okay, so kindly check na lang ito kung paano siya nakuha. So ngayon, kumpitin mo natin yung MN1, substitute lahat ng mga parameters, we're going to have this value, 755.32, para pa lang yun dito, no? And then, MN2, para makuha naman natin yung dito, guys. So, ito yung para singly, pag dinagdagan mo na ito, magiging double na siya. So, computin or kunin yung sum ng dalawang yun, makukuha na natin yung nominal moment ng ating section. Now, to make it ultimate, substitute kung ano yung value na nakuha natin sa strength reduction factor times the nominal moment, you have the ultimate moment capacity of the section, which is 1078.51. Okay? So, that is depending talaga dun sa ating stress diagram, strain diagram, and the mechanics of our RC beams. Okay. Sige. Now, ito, last na lang to, last problem ko na lang ito kasi wala na rin time. So, ito pala yung sagot dito sa problem 1, 1078.5. Okay, paano naman kaya kung napunta tayo sa ibang case? Ano naman yung gagawin natin? Example number 5 is this one. You have the rectangular beam na mayroong 350 by 300. Okay, and then D prime is given na 60 mm. The concrete strength natin is this one. And meron tayong AS at saka AS prime. So, sabi kasi dito sa ating number 2, we're going to investigate the beam as doubly reinforced using NECP 2015. So, take note of this parameter or this given. Okay. So, since guys, tingnan nyo to, 30 megapascal ito, no? Ito ay mas malaki kaysa sa 28. So, kailangan i-reduce natin yung beta 1. Di ba kasi ang beta 1 na 0.85, para lang yun sa 17 to 28. Pero pag ikaw ay lumagpas ng 29 to 54, kailangan mong kunin yung beta. Okay, so para makuha yung beta 1, hindi na siya 0.85. Ay, sorry, ba't hindi nakalagay dito? Ito muna pala. No? So, yung beta 1 natin dito is using this formula. Yung 0.85 minus 0.05, 30 minus 28, o yung FC prime minus 28 over 7. So, meron tayong 0.8357. So, huwag nyo kalimutan ito, no? So, lagi titignan yung FC prime kung pasok ba siya o hindi. Okay, now, step number 1, solve the steel ratio. Again, makukuha natin to 2346. And then, raw minimum is the larger value of these two formula. Again, 0.0406 yung nag-govern. And then, the raw max, makikita natin dito. Okay? And then, you have the step number 2. So, makikita nyo that 2346 is actually less than the raw max. So, di ba dapat single yan? And pansinin nyo rin, yung raw actual, mas malaki rin siya sa raw minimum. So, nakasandwich yung actual natin doon sa raw max, pati sa raw minimum. So, mathematically, this could be designed as SRB. However, the problem explicitly states na tayo ay mag-investigate using double reinforced. So actually, pag sinabi na ganun, kahit skip nyo na itong dalawang steps na ito. Okay? Kasi nga, alam na natin na siya ay doubly reinforced. Okay, so pinakita ko lang dyan guys na pwede natin i-check muna
kung talaga ba siyang DRB. Pero wala tayong magagawa, pinapa-analyze natin to as DRB. So kailangan natin yung gawin. Okay, proceed tayo sa step number 3, wherein we're going to assume that all still yields. So ganito yung ginawa natin. Okay, so pag nakuha na ito, substitute lahat ng mga formula o yung mga parameters, so makakuha natin yung value ng A, yung depth of the compression block. And makakuha rin natin yung neutral axis, which is 66.46. Okay? And then, step number 4, check natin kung nag-yield ba yung mga bakal. So, substituting all the parameters here. So, pag sa tension, nag-yield yung bakal kasi 2560 is greater than 345. So, tension still yields. However, in the compression still does not yield. Okay, so in this case, our assumption in the step number 3 was wrong. Okay, ano ibig sabihin nun, guys? Mas malaki kasi yung 345 kasi sa 58.3, so hindi nag-yield yung compression steel. And pwede ba mangyari yan? Yes, pwede po mangyari yan in practice. No? So, pag ganyan po yung nangyari, kailangan natin mag-recalculate. O babalik tayo dun sa ating step number 3. Wherein, pansinin to, yung T, kasi ngayon tension steel natin is nag-yield, ASFY pa rin siya. While yung C sub C, wala naman tong steel, no? Ito ay concrete, kaya ganyan yung formula natin. So, 0.85 FC prime A. Pero yung A ginawa natin beta 1 times C and then B plus AS prime times F. Nung una FY ito. Pero nga dahil hindi nag-yield yung FS prime, ilalagay nyo yung formula dito. So, ganun na pala pag case number 2, no? So, pag case number 2, tignan mo lang kung ano yung hindi nag-yield, tapos doon mo lang substitute yung formula niya. Okay, ganun din pag case number 3. So, pag case number 3 naman, dito naman magbabago yung formula ng FY nyo. Ang gagamitin nyo na yung para sa FS. While ito, FY ito. So, pag case number 4, for example, di nag-yield lahat ng bakal, which is very rarely mangyari. Ito, lahat ito, merong mga formula ito. So, yung AS, FS ito na formula, tapos dito, AS prime times FS prime na may formula rin dito. And then, ikakalculate nyo yung bagong value ng C. Okay, as you can see here. So, pag nakalculate nyo na yung bagong C, makukuha naman natin yung value ng A. And then, i-check na natin kung nag-yield ba yung bakal o hindi nag-yield. So, dapat hindi na talaga mag-yield yung bakal. No? Kasi in the first place, yung FS prime nyo, hindi na talaga siya nag-yield. So, as you can see here, yung FS prime confirms it does not yield. So, nakalimutan ko lang ilagay dito guys, yung dapat i-complete nyo ulit yung sa FS prime, yung FS no? Ulitin nyo siya, pero nag-yield din yun, no? Doon naman nag-yield. So, ibig sabihin, tama pa rin naman. Yield at saka hindi nag-yield yung ating mga steel. Okay, pag ganun na, okay na yung A nyo, kunin naman natin yung ating strength reduction factor. Pero as you can see, mas malaki ito guys sa 0.005. Therefore, ang ating strength reduction factor is 0.9. Okay. Solve for the ultimate moment capacity of the section. Again, ito ulit. No? Yan lang yung formula niyan. Plus ito. Okay? Pero this one, imbis na Fy, Fs prime na ito. Okay? So, using those parameter, makukuha natin ito, 183.95, plus yung pangalawa, 75.14, and then pag-add lang natin yung dalawang yan, may makukuha tayong 250.9. And then times the strength reduction factor and yung Mn mo, you have 233.18 as your strength or your ultimate moment capacity of the section. So finally, you have this one. Okay? So ito po yung ating DRB analysis problem. Pero yung sa design naman natin, ito inano ko na lang to, nilagay ko na lang to as part of the modules na pwede nyo pong i-check. Okay? Especially, kung gusto nyo na step-by-step procedure dito, nakalagay naman na. So, i-present ko lang, step 2 to. Okay, so as you can see, ginamit na naman natin yung 3/8 dito. No? Pag design, 3/8. Pag analysis, 3/7. Okay, step number 3, kunin yung ating Mn at saka AS2. Okay, based on this formula lang naman yan. Okay. So, ito yung mga formula for Mn2 at saka AS2. Okay, and then makukuha natin yung strength reduction factor based on the strain check. Okay, and then step number 5, verify nyo kung nag-yield ba yung bakal o hindi. Okay, so step 6, makukuha yung value ng AS prime. Okay, yung steel, yung rebars taas. And then step number 7, yun, makukuha mo naman yung tension steel. So dalawang kinukuha nyo dito, area nung steel at the compression.
Yung number of buckle doon at saka yung tension sa baba. Okay. Finally, magkaroon kayo ng selection and quantity spacing. Okay. So, for the example number 6, ito hindi ko na nagawan to ng solution. Try to answer this one no, using the step-by-step procedure and then nilagay ko yung mga sagot dito. Okay? So, before mag-end yung ating problem o yung ating tutorial, I want you guys know to have a practice problem. Okay, yung una, analysis of SRB. So, you can have a screenshot here. Ito yung final answer niya. Okay, for the analysis. Use the step-by-step procedure and then try nyo sagutan ito. Okay, step number 2, practice problem number 2, try nyo naman yung design of SRB. Okay, ito naman yung mga sagot. Okay, so try nyo lang, screenshot na lang siguro. And then, practice problem number 3, analysis of DRB. Ito naman siya, 621.60 naman yung answer dito. So, tignan nyo sa analysis of DRB kung siya ay case 1, case 2, case 3. Pero I think this is case number 3 naman, no? So, kanina may case 1 tayo, case 2, ito ay case number 3. Okay, and then lastly, yun nga, no? Ano ko to sa inyo, pinapatry. And then, pwede nyo akong puntahan, no? Para naman, pare-pares naman tayo if you all ba. So that ma-check ko yung inyong mga gawa. Kung gusto nyo lang naman gawin. Okay? So, thank you very much guys for that. Very compact. No? And then, very sad din na pag-invite sa akin ng ACES, binigyan lang ako ng 1 linggo ng ACES or less than 1 week para mag-prepare. So, okay? So, I hope meron po tayong or may mga natutunan po tayo today. And guys, you can pwede po kayong lumapit sa akin, especially kung mga estudyante ko naman kayo or hindi, no? Pwede po kayong lumapit pag ako ay free, kayong matapos. Okay guys, pasensya ko medyo mabilis ha. Pero thank you very much ACES and thank you everyone for inviting me and listening to this very compact lecture. Thank you ACES. Okay guys. Thank you very much, Mr. Engineer Manghapis. Pero thank you So, very much before ACES and thank you we leave, everyone for pwede po ba inviting mag-photo me na lang muna and tayo, listening sir? to this very Also, compact please lecture. open cam Thank na you, lang ACES. everyone to Okay, take. sige. Oo. Thank you very Sige. much. Lisan lang. Open up tayo. Feel if everyone has Tama, their no? feeling. Pwede po ba mag-photo na lang muna? Lalo na Sige, si I Sir. think Also, ano please dito, tawag open dito. cam na lang everyone Mag-open to cam take. naman kayo, guys, no, para makita ko kayo. Parang lahat kayo dito, di ko pa estudyante. Feel if everyone has their Oo, ay, di pa nga. Pwede po ba mag-photo Wala akong kilala sa Lalo inyo. na si Sir. Si Mariel lang kilala ko sa inyo. Ano dito? Open cam kayo, man. Mag-open cam naman kayo, guys. Magkikita-kita rin tayo in the future. Alam nyo ba, makakatakas ba kayo sa akin? Hindi. Oo, ay, di pa nga. Kayo makatakas sa akin. Wala akong kilala sa inyo. Okay? Sige, open tayo ka. Sige. Yung iba kahit okay lang, hindi na. No? Kasi kailangan ko na, guys, may meeting kami sa faculty. Anyway, sa MS Teams naman. Sige. Makatakas sa akin. Okay? Sige, open tayo ka. Sige. Yung iba kahit okay lang, hindi na. Okay, No? next. Kasi kailangan ko na, guys, may Okay na. meeting kami sa faculty. Isis Okay, naman sa MS Teams before. Thank you very much, guys. Thank you very much, guys. Thank you. Ay, thank you po. Sige, open tayo. Ayan. Sige. Thank you very much po. I think that's conclude our review session. Thank you very Before much. that, Thank you very syempre, much, guys. Thank you. hindi naman tayo magpapahuli. May paraffle tayo ulit. So, kayo bahala kung gusto niyo umalis or magparaffle pa muna. Pero yun, let's proceed na tayo sa program. So, thank you again to our mentor, of course. Formally appreciate our mentor. So, on behalf of organizers and participants, we would like to express our sincere gratitude to our mentor, Engineer Franklin Manghapis, for sharing his expertise with us today. So, ayun. Siguro proceed na tayo sa raffle agad. Okay lang ba yun? Sincere gratitude to our mentor, Engineer Franklin. Sino na mag-share screen ng spin the wheel? Ayan, miss. Ano pa tayo? Siguro proceed na tayo sa raffle agad. Okay lang ba yun? Sincere gratitude to our mentor, Engineer Franklin. Sino na mag-share screen ng spin the wheel? Let's wait lang. Ayan, miss. Sa magiging raffles. Raffle agad. Okay lang ba yun? Siguro kahit yung iba hindi wala na dito basta let's wait lang. Nakapag-register kasi alam ko naman na may tiwala kayo. May tiwala ko pala. Na umattend lahat sa review session. Siguro kahit yung iba hindi wala na dito basta let's wait lang. Nakapag-register kasi alam ko naman na ayun. May tiwala kayo. May tiwala ko pala. I-announce na lang pala namin na umattend lahat. Since we have time constraints, thank you very much. We will video na lang yung spin the wheel.
to conclude this event. Few reminders lang and announcements. Please do not forget to complete the attendance. Siyempre may registration yun. Or, di ka pa tapos, please take the registration. So we also encourage everyone to review the materials and provided today as they will serve as helpful reference for your upcoming examination. Don't worry, lahat ng slides na yun, ibibigay at isasend ng mga aces natin. Ayan, alright, and with that, we would also like to hear your thoughts and insight for the event, so we kindly ask for your guys please conduct your code slash in your screen. So, don't worry, yung mga hindi tayo makakapag-raffle ngayon, hindi na natin makikita. So, i-video na lang namin at kung sino yung mga nanalo and i-message. Yan lang. I-announce na lang namin throughout your GCs lahat ng GCs natin. So, and that brings us to the end of our afternoon session for C Elevate Elevation. We hope that today's session has helped you gain new knowledge, strengthen your understanding of civil engineering concepts, and prepare you for your academic challenges. Thank you to Engineer Rielu, Miss Mia, and Engineer Mangapis, the organizing team, and all the participants who joined us today. We hope you enjoyed and learned a lot from this session. See you on day 2. Once again, this is C Elevate Elevation, part 2 of the Ascent series, helping civil engineering students rise higher in their academic journey. Have a wonderful everyone and stay safe. See you. Once again, this is C Elevate Elevation. Thank you, everyone.